Isa ka rin ba sa naniniwala na kayang magparamdam ng kaluluwa dahil sa may nais itong gustong sabihin? At napanood nyo rin ba ang balita sa isang OFW na kamakailan nag-viral sa social media na umano'y namatay dahil daw sa suffocation? Nagparamdam daw ito sa kanyang anak na lalaki. Inyong matatandaan, naging kontrobersyal ang mga labi ni Kabayan. Sa halip kasi na bangkay niya ang dumating sa Pilipinas noong January 10 ng kasalukuyan, bangkay ng kasamahan niya sa trabaho na isang Nepali nasyonal ang natanggap ng pamilya na kasama umano sa nasawi dahil umano sa coal suffocation. Kaya't napalitan ng galit ang labis na paghihinagpis ng pamilya ng ating Kabayan na pumanaw noong Enero 2 nitong kasalukuyan na naging sanhi ng pagka-stroke ng kanyang mister matapos mapag-alaman ang balita na patay na ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa Kuwait. Sa insidenteng ito, kaagad na kumilos ang pamahalaan para mapauwi ang tunay na labi ng ating Kabayan. Kahit ilang araw lang ang lumipas, January 18 nitong kasalukuyan, dumating ang bangkay ni Kabayan sa Pilipinas. Pero bago daw ito dumating sa bahay, nagparamdam daw ito sa kanyang anak na lalaki. Narinig umano itong umiiyak at nanghihingi ng tulong na may halong galit. Jerome, pakikwento mo na, anong naramdaman mo kanina na yung sinasabi mo? May umiyak po na 140 po yun. Umiyak. Sabi niya, tulong. Gumagano po siya 2 beses po. Tapos tumakbo po ako sa labas kasi tulog mga kapatid ko. Yung gitara po tumunog ng 2 beses po. Ang lakas po. Sabi ko, ano po yun? Wala naman pong gitara sa labas. Doon po sa likod ng galing. Tingin mo, mother mo? Ako po. Parang si mama po yun na parang galit. Ayun. Yung kwento sa yun ni Mark Jerome na nagparamdam ang kanyang ina na nasawi, mga anong oras to? Madaling araw ba yan? Madaling araw po. Mga 1:40 po nagparamdam. Tapos mga 2:10 po. Umano po yung gitara. Ano kaya ang dahilan ng pagpaparamdam ni Kabayan? Posible kayang may foul play na naganap sa likod ng pagkamatay ng kanilang ina? Dahil matatandaan natin na sabi ng anak sa live interview na naikwento daw ng kanilang ina na kinandado siya sa kwarto. Nakakaranas ito ng di maganda sa kanyang mga amo. Kaya't nasabi ng mga anak na hindi sila naniniwala na suffocation ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang ina. Dagdagan pa na paiba-iba ang impormasyon na binitawan ng amo na kesyo namatay daw habang natutulog, inatake sa puso. Subalit sa lungat ito nang makita nila ng personal ang bangkay na ayon sa anak, marami umanong pasa nang suriin nila ang katawan ng kanilang ina. Hinala nila na posibleng magkakatulad ang sinapit ng Nepali at ng kanilang ina. Puno ng pasa ang bangkay, tuklap ang mga kuko, may bakas ng lubid ang liig at iba't ibang parte ng katawan na sinyalis di umano ng pagtutorture. Yung kuko niya po natutuklap, then yung leeg niya po is maraming pas. Para po may bakas ng lubid or sinakal yung Nepali, and yung mata po ng Nepali is namamaga. Sabi po, suffocation lang pero may uling yung kamay. Parang imposible naman na suffocation to kasi yung paa niya may bakas ng lubid, yung ang dami niyang pasa sa braso. Kahit sino makikita mong tinorture to. Ayon sa balita, nakapagsagawa na daw ng autopsy sa katawan nitong ating Kabayan at nakatakda na daw itong ipresenta ng ahensya sa magaganap na Senate hearing sa Senado patungkol sa pagkamatay ni Kabayan. Sa Facebook post ngayon ng isa sa mga anak, may caption ito na, gusto daw anya nila makitang makulong, at sa caption nito, tila may panawagan ito sa pamahalaan na ayon sa kanya, ngayon nyo pairalin ang batas para sa mga OFW. Kaya ito ang antabayanan natin mga kababayan kung ano ang totoong nangyari sa likod ng pagkamatay ng ating Kabayan. Samantala, ayon naman kay DMW Attorney Hans Leo Kakdak, patuloy pa rin na pinag-aaralan ng pamahalaan ang usapin patungkol sa deployment ban sa kabila ng 2 OFW na namatay sa Kuwait. Narito ang buong video. Basta na po ang inyong pag-aaral o review kung magpatupad muli ng total ban dito po sa Kuwait. Ano hong nangyayari na, sir? Opo, nauwi po sa iilang options po na pwede natin sagawa. Sa ngayon po, kasi mahigpit na yung pagpapadala doon na hindi bawal ang first-timer, mayroong whitelisting ng recruiters, Kuwaiti and Philippine recruiters, may monitoring, mayroong pre-departure, pre-flight briefing aside from the PIDOS.
So may kahigpitan na po. Ano kaya kung DH na iba na natin Tama. sa ibang lugar na lang natin idalhin itong DH natin dyan sa Switzerland? Magagaling dyan. Tama po kayo kung kung napapansin ninyo, meron kaming mga sunod-sunod na anunsyo sa mga bansa, lalo na sa Central at Eastern na Europe. At sa kaso ng Finland, yung naka-agreement namin nung isang araw sa Northern Europe. Pero marami po talagang may mga in-demand ang mga caregivers, lalo na sa Central and Northern Europe, Eastern Europe. Kaya ang iniisip po namin dyan, shift na. Yung TESDA na household worker, palitan na natin ng natura at ng pansag. Gawin na natin caregiving, institutionalize na puro caregiver na sila lahat. Tama. Para maitaas yung antas nila at hindi sila domestic worker. Kasi karamihan naman po sa kanila nag-aalaga rin ng bata. Correct. Babayan, sana maisakatuparan kaagad para lahat ng OFW kasambahay sa Europa na magtrabaho, lalo na mga kasambahay OFW na prone sa pang-aapi, pinapatay, tinatratong hayop ng mga tao na nasa gitnang silangan, pero di ko naman nila lahat. Kaya mas maigi pa talaga na i-total ban na ang Kuwait. Kaya ikaw kabayan bilang isang OFW, pabor ka rin ba sa panawagan ng maraming OFW sa buong mundo na ibad na tuluyan ang Kuwait? Pakikomento ang iyong saloobin. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.